Good afternoon po. Hindi tayo nakasimba. Medyo masama yung katawan ko. But nag-online mass tayo at gospel reflection tayo ngayong ngayong Sunday, January 14, 2024. So, ano yung gospel ngayon, pinakita na itinuro na ni Juan Bautista kung sino yung Mesiyas. At yung dalawa dun sa mga sumusunod followers, sumunod kay Jesus. And then, yung isa sa mga followers na yun, si Andrew daw, si Saint Andrew. Then, sino yung niyaya ni Saint Andrew na niyaya niyang sumunod sa kanya, yung kapatid niyang si Simon, na tinatawag ni Lord na Pedro. Na siyempre, alam naman natin, kauna-unahang Papa o kauna-unahang Santo Papa. Diba? So, yun, di ba? Yun lang ang gospel ngayon. No? Lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, nagsisimula yan sa bahay. Di ba? Ang hindi lang natin siguro mababago dyan is yung sexual orientation. Hindi natin masasabi kung LGBT, di ba? Or straight na lalaki or straight na babae. Hindi natin masasabi. Yun lang ang hindi natin mapinpoint. Pero lahat ng kabutihang asal ng tao, lahat yan nagsisimula sa magulang, nagsisimula sa mga kasama sa bahay. At kadalasan, yun yung hindi natin inaamin. Di ba? Minsan may nagsasabi, saan ka natutong magmura? Kung naririnig ng ng anak mo o ng mga kasamang bata nagmumura ka, tututo yan. Lagi kang nakasingha, lagi kang nakabunganga, edi magagaya at magagaya ka. Oh. Di ba? Lagi kang naka sa ibang tao, di pag binalik later on, magugulat kayong anak mo nung lumaki, ganun din. Oh. Kasi lahat yan, di ba? Yun yung sinasabi. Lahat nung ginagawa natin is ini-encourage natin yung pamilya natin, mga kasama natin sa tahanan, na gawin natin kagaya nung ginagawa ni Saint Andrew. Nakita ko na yung Mesiyas. Di ginawa ni Saint Peter, sumunod siya kay Saint Andrew. So yun lang yung ibig sabihin ng gospel ngayon. So yung mabuti mong ginagawa, nagagaya, na-i-influensyan yung mga kasama mo sa bahay. Ganon din yung masama mong ginagawa. Ano ba, sabihin sa'yo ng mga magulang mo na stricto sila na kung anong mabuting asal yung gagawin mo. Pero hindi nyo namamalayan, kahit tinuturuan nyo sila ng kabutihang asal, nakukuha din nila yung maling ginagawa. Kaya minsan hindi mo rin maisip na may mga parents na ingat na ingat. Ingat na hindi magmura, ingat na hindi sumigaw, ingat na hindi nagpapakita na nagtatalo sila o meron silang misunderstanding kasi ayaw makita ng mga anak yon. Ayaw magkaroon ng negative Kaso, ang problema lang ng magulang, once lumabas yan sa bahay, sa school, di ba? Then, doon naman papasok yung mga teacher. Di ba? Yung mga ganun. Kasi lahat ng ginagawa mo, gusto mo, kung pwedeng gawin ng mga kasama mo sa bahay, kapamilya mo, o kahit kasambahay mo lang, yun lang, gagawin mo. So, yun yung isa sa pinaka-mission natin sa buhay na, lahat ng tao, we are called upon na maging mabuting halimbawa sa ating mga kapatid, yung akayin sila sa tama. At i-correct sila kung kailangan sila i-correct. Kasi may mga tao na although kaso kasi yung pagko-correct is you let them, sometimes yung correcting means you just let them see their mistakes. Hindi yung lagi kang sa kanila. Di ba? Mahirap yung bawat yung hindi mo hinahayaang magkamali para matuto. Hindi mo hinahayaang, di ba sinasabi, hinahayaan mong madumihan
para maging independent. I mean, kung meron nga akong ikinaiingit sa ibang mga bata, never kong naranasan yung maging normal na bata. Kasi lagi akong may kasama. So later on, nung nag-iisa na lang ako, kagaya ngayon. Ngayon ko lang na-enjoy yung buhay na bisan mag-isa. Kasi buong buhay ko, I mean, 25 or 25% ng buhay ko o almost 50% ng buhay ko, lagi akong may kasama. At yun yung naiirita ako minsan. Di ba? Kasi hindi ako nabigyan ng chance na magkaroon ng self-correct. Hindi. 50% kasi ngayon, kung may ano ko, na i-correct ko na miski pa paano. Pero dati hindi. I mean, yun lang yung ano ngayon, di ba? Self-correction and self-direction. Yung tama is papunta kay Christ. So, sino yung mag-lead sa atin patungo kay Christ? Kasi marami nagsasabi, followers of Christ, but do they really see themselves as Christ followers, even in smallest details? Yun yung mahirap panindigan. So, yun lang po.